Nagpadala ng mensahe ang isang concerned citizen sa ating programa tungkol sa isang tulay sa North Fairview, Quezon City. Ayon sa netizen, maraming residente ang inirereklamo na ang nasabing tulay dahil malapit na umano itong masira at bumagsak. Isang netizen din ang nagbabala na mag-ingat habang tumatawid sa nasabing hanging bridge at humiling na sana ay maisaayos na ito. At para beripikahin ang sumbong, agad tayong tumungo sa North Fairview sa QC kung saan matatagpuan ang nasabing delikadong tulay. Pagdating namin sa lugar, nakita namin agad-agad ang hindi pantay na tulay na nagsisilbing tawiran ng mga tao mula sa magkabilang panig ng Barangay North Fairview at Barangay Santa Lucia. Napansin din namin na may butas na ang tulay, partikular na sa bandang gilid. At ang nagsisilbing harang sa magkabilang gilid ng tulay, tila bibigay na rin anumang oras. At dahil hindi pantay ang tulay, kailangan ng iba yung pag-iingat upang hindi madulas o sumabit ang paa sa mga bakal. Tila niyuyugyug ang mga dumadaan sa lakas ng paggalaw ng tulay. Ang iba ay napapakapit na lamang sa mga bakal sa gilid habang naglalakad pataas ng tulay sa takot na matumba. Rinig na rinig din ang langit-ngit ng tulay sa tuwing may mga taong tumatawid. At ang nasabing tulay ay nakapwesto sa ibabaw ng isang creek sa parte ng Tulyahan River. Ayon sa concerned citizen na si Genevieve, lumapit na siya sa ating programa para marespondihan na ang kanilang problema na nagdudulot sa kanila ng matinding takot at pangamba. Kasi yung taga Santa Lucia sumasakay dito papuntang Commonwealth. Tapos kami naman sumasakay papuntang Quirino Highway. Kasi kapag wala to, iikot pa kami, iikot din sila, parang gano'n. Tapos, malapit sa school talaga siya. Maayos to dati, napaayos na rin ni Kap to dati, kaso lang nasira sa bagyo. Ngayon, kanya-kanyang tanungan na sinong makatulong, na ano. Ako, concerned citizen lang talaga ako. Puro na tanong kanino tayo lalapit para mapagawa yung itong tulay. Delikado na po kasi may mga pamangkin din po ako nag-aaral sa Santa Lucia. Takot po, umahawak kami sa gilid. Para in case pag bumagsak, nakahawak ka pa rin sa lubid. Kasi pabagsak na po siya, parang hindi na talaga safety na daanan. Pero yung iba, pag wala kang pamasahe, no choice na talaga na dadaan, ano ka talaga dito. Matakot ka man, dadaan ka na lang talaga. Kaya tumaasa si Genevieve na sa pamagitan ng ating programa, mabilis na magagawa ang kanilang tulay. Kasi nakapos na po ito sa mga sa Barangay North Fairview. Tapos siyempre wala siguro tayong budget, di natin masasabi kung ano kasi napagawa na nga po dati. Siyempre alangan pagawa na po ulit, hindi natin po alam. So ako naman naisip ko, sabi ko siguro ni 25 makakatulong kasi one time natulungan na rin po ako. Ayon naman kay Danilo, nasira lamang nasabing tulay nung nakasagsagan ng bagyong Karina. Basta nung pagkatapos ng bagyo na na daanan ng bako, na floating bako. Dahil ginagawa sa may Atherton, doon gumagawa yun, naghuhukay din. Ngayon, nakatali lang. Yung pinagtalian, puno. Nahugot yung puno. Dahil ang lakas na nung agos Tapos pumunta ako rito sa gitna, nag-iisyoso ko. Nagulat ako, biglang papalapit na yung bako. Takbo ako rito pa uwi. Tapos ayan na. Ito, umuuga-uga na. Umuuga-uga na kasi yung bako nga na bara na bara. Ngayon, lalo na lumakas yung agos, bumaliktad yung bako, sumuot sa ilalim. Ito naman, umangat. Nung pag-angat niya, inanod na yung bako, yung pagbagsak niya, inano naman ng mga basura. Kaya lalo itong gumanon. Kaya nagkasira-sira yan. At dahil maraming dumadaan sa tulay, nangangamba na rin si Danilo sa kaligtasan ng mga ito. Sa umaga, maraming estudyante dumadaan, mga nagtatrabaho, mga teacher. Dito yan laging dumadaan. Yung nakakatakot, dahil yung mga bata, baka maaksidente, lumusot yung paa, mahulog. Ayun ang inaano namin dito.
Inilapit man nila ito sa mga opisyal ng Barangay North Fairview at Barangay Santa Lucia, kailangan pa rin umano ng rehabilitasyon ng tulay. Alam naman po ng mga barangay yan. Yung Barangay Santa Lucia, Barangay North Fairview, alam po nila, binisita na nila yan. Kaya lang, wala pang aksyon. Wala naman nasabing paliwanag, kundi ang gusto lang nila, ipasarado. Hindi naman po pwede kasi maraming nagre-reklamong mga tao dito sa North Fairview at saka tao ng Santa Lucia. Dahil ito lang ang mabilis na daanan eh. Mas tipid kasi dito, pagka maglalakad ka, nasa North Fairview ka na. Pagka doon ka dadaan sa Maydalya, ang layo. Kasi ang special na tricycle doon, 50, kaya mas dito, 30 lang. Sasakay na sila riyan. At matapos natin makita ang sitwasyon, agad tayo nagtungo sa Barangay North Fairview upang alamin ang kanilang naging aksyon sa pagkasira ng tulay. Yung tulay po ng dyan sa may track na connecting Barangay North Fairview to Barangay Santa Lucia. Passable yan noon. Pagkatapos ng mga bagyong dumaan, dalawang bagyo, si Christine at saka si tawag ito, Karina. Pero yung kay Karina doon talaga napuruhan na yung Tapos, ang ginawa naman ng barangay, sumulat kami sa City Engineering's Office sa Quezon City Hall, na action na naman agad. Tapos, nang sumulat kami, balak ng kapitana namin na hindi na siya hanging bridge. Concrete bridge na talaga. Pero yung area na iyan, hindi na doon sa may hanging bridge. Kasi yung may-ari ng lupa doon sa may Santa Lucia, parang against, parang gusto ata nilang may with P. Wala. So ngayon, ang plano namin, dito na sa may Bolivar Street, pero concrete, connecting pa rin ng Pero sa City Engineering's Office naman, after na receive nila yung letter namin, pinintahan nila, tinignan nila yung may planning na. Pero wait lang kami kung kailan i-implement yun. Ay naman sa City Engineer's Office ng Quezon City Government, agad nilang sinuri ang hanging bridge matapos itong may parating sa kanilang kaalaman. Actually, yung sa hanging bridge po, doon sa boundary po ng North Fairview at Barangay Santa Lucia, nalaman po natin yan, yung sumulat po sa atin yung Homeowners Association. Immediately after, we conducted inspection po at immediately rin po, na-refer siya initially sa DPWH kasi ang understanding natin dito, if it's across a main waterway, DPWH po yung may jurisdiction. So, main waterway po siya kasi Tulyahan River. Eventually, tayo na rin po ang nag-repair. Upon inspection, kung tayo po yung tatanungin, in the first place, sana hindi sa hanging bridge. No? Kasi merong mas mga makabagong disenyo ng bridge na mas safe tsaka mas stable talaga. Pero nonetheless, dahil hanging bridge po yung existing structure, immediately po, ginawan po natin siya ng repair para po madaanan po ng mga tao po doon sa community. For the meantime po, inayos po natin yung mga butas, yung mga gaps, tinanggal din po natin yung pinalitan po natin yung mga reinforcing steel bars na supporting the bridge. Yung flooring kasi niya, maraming mga holes, so pinatchingan po natin yan, pinalitan po natin ng mga steel sheets. And yung gilid po niya, may mga wire mesh na po para at least mas safe po yung mga maglalakad. So far ngayon, we can say na accessible na rin po yung bridge, yung hanging bridge. Pero nakikiusap po kami sa mga barangay, sa community na ilimit lang po natin to a maximum of 10 persons. Ang sana nga lesser pa yung gagamit. Dagdag pa ng opisyal, isang pang matagalang solusyon na rin ang kanilang inihahanda sa utos na rin ng alkalde ng lungsod ng Quezon. Upon instruction po ni Mayor Joy, actually recently, nag-instruct po si Mayor Joy sa City Engineering Department na mag-disenyo na po ng fixed bridge. Actually, meron na po tayong initial design. Gagawin po natin siyang fixed bridge na steel. Ang disenyo po ng City Engineering, nag-commence na po. We are looking siguro mga less than 60 days para matapos po yung disenyo. Tapos, another 120 calendar days for the implementation. Siguro less than 60 days from now, ipapa-procure na po natin siya, and after procurement thereof, implementation po will start immediately. Yung as to the specific time, wala pa po, sir, kasi lahat po ng procurement ngayon naka-hold
because of the election ban. So, we will update you po kung kailan yung mga dates. Okay, we can explore po yung mga remedy ko tulad po ng procurement short of award. Pwede naman po yun. Pero yun nga po, yung as to the exact date, medyo mahirap pa pong mag-declare po ngayon. Pero nasa pipeline po siya. Ang kaligtasan ng mamamayan ang pangunahing dapat isinasa alang-alang ng bawat opisyal ng gobyerno. Dahil ang masiglang pamayanan ay simbolo rin ng progresibong lungsod. Kaya't sa halip na magturuan, aksyon at solusyon ang pangunahing kailangan ng ating lipunan. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.